Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na, tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Abraham na pagpapalain siya at ang lahi na manggagaling sa kanya. At bakit siya? Walang dahilan na sinabi sa Biblia. It was pure grace. Talagang grasya lang ito ng Diyos. Pero kailangan siyang sumunod sa Diyos upang matanggap ang pagpapalang ito. Kailangan siyang umalis sa lugar ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak. Iyon ay sa Haran ng Syria. Ituturo ng Diyos kung saan siya pupunta. Yan ay sa Kanaan. Wala naman siyang kamag-anak doon at wala ngang kakilala. Ibang mga lahi ang nakatira doon. Doon pararamihin ng Diyos ang kanyang lahi. Doon siya magiging malaking bansa. Hindi lang na siya ang pagpapalain. Ang ibang mga bansa ay pagpapalain din dahil sa kanya. Ang kanyang lahi ay magiging modelo ng pagpapala na hahangarin din ng ibang mga bansa. Talagang pinili ng Diyos si Abraham at ang lahi na manggagaling sa kanya. This is why they are called the chosen race, the chosen people. Ang kadakilaan ni Abraham ay sumunod siya. Nagtiwala siya sa Diyos na tumawag sa kanya. Kaya nga tinatawag siya na ama ng pananampalataya, the father of faith. Tandaan natin na noon ang mga tao ay sumasamba sa maraming Diyos, pati na siguro ang pamilya ni Abraham. Pero nung sumunod si Abraham sa Diyos na tumawag sa kanya, siya na si Yahweh ang pinili na Diyos niya at ng kanyang pamilya. Si Yahweh lang ang sasambahin nila. Hindi na niya kinilala ang ibang mga Diyos. Dito natin makikita ang pananampalataya ni Abraham. Itinaya niya ang kanyang sarili sa Diyos na hindi pa niya kilala pero tumawag sa kanya. Pinakita niya ang tiwala niya sa Diyos na ito na sumunod siya sa kanya. Iniwan niya ang lupain ng pamilya niya at pumunta sa lupain kung saan siya ay isang dayuhan. Dala-dala niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga ari-arian doon. Talagang nagtaya siya dahil sa kanyang pananampalataya. Magandang tanungin ang ating sarili. Ako naman, ano ang tinataya ako para sa Diyos? Ano ba ang iniiwanan ko dahil sa Kanya? Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi.
Ang pagsisisi ay nangangahulugan na talikdan at iwanan natin ang anumang bagay na humahadlang sa atin sa ating pagsunod sa Diyos. Madalas yan ay ang mga kasalanan o bisyo o masasamang ugali o pag-iisip. Ano bang iniwanan ko para sumunod sa Diyos? Panginoon, pag-asa ka namin. Tulungan mo akong makita ang anumang humahadlang sa akin o nagpapabigat sa buhay ko sa aking paglapit sa iyo. Bigyan mo ako ng pananampalataya na handang iwanan ang mga ito. Palakasin mo ang aking pag-asa na makasunod sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.